Update tayo ngayon sa ating backyard and good morning. So ito na yung mga rep tab natin at syempre nakakuha tayo kanina umaga ng DAP na. Ayan. Amazing! Medyo maulan-ulan na nga ngayon mga panahon mga boss. Kaya medyo basa-basa yung area natin. At syempre yung mga isda natin is nasa good health pa rin sa awa ng Diyos. Ayan, no? So kakunti na lang yung mga stocks natin mga boss. Ayan. So baka gusto nyo pang mag-avail ng ating mga isda tulad ito. Halos naubos na yung goldfish natin. Pero kung gusto nyo pa rin maka-avail is nasa marketplace na tayo every weekend mga boss. So tingnan nyo, wala nang halos laman yung mga tanks natin. Ayan, medyo ubos na. So ngayon ang gagawin natin mga boss is mapapakain tayo sa ating mga isda. Ayan, so update naman tayo kasi matagal na akong hindi nakapag-update sa pagpapakain ng ating mga isda. Kaya update ko kayo ngayon mga boss. Let's go! So, pakainin natin itong ating mga 24K mollies mga boss. Ayan. So, ito yung mga jubi natin na medyo malaki na. Pwede nang gawin talagang breeders. Ayan. Sa bagay, ginawa ko talaga po silang breeders kaya nandito sila sa ating rep tab. Dito naman sa kabila mga boss is 24K mollies pa rin. Ito yung mga parents nila. Ayan, yung mga brooders natin. Amazing! Ayan, yan yung mga breeders natin na mga mollies. Yan yung unang stock natin ng mga breeders mga boss kasi yung unang pinakain natin is mga anak na lang yan at medyo malaki na. Amazing! So dito naman tayo sa ibang rep tab. Ayan, kuha tayo ng DAP na. So dito naman tayo sa ating rep tab ng mga guppies mga boss. Ayan, ito yung mga dambo natin. So kukunti na lang ha, kukunti na lang to kasi nag-release tayo sa market no last Saturday and Sunday mga boss. At dito naman is yung mga black mollies natin ha. So kung gusto nyo pang maka-avail sa ating mga alagang isda mga boss, so i-arats nyo na doon sa ating favorite spot every weekend ha, every weekend. So dito naman mga boss is yung mga fry ng ating platis. Ayan, so may bago na naman tayo mga fry na aabangan mga boss. So baka nagtataka kayo bakit may mga black molly. Ayan, tumalon yun galing sa kabilang tab natin noong kalakasan ng ulan. At ito naman yung ating 24K. Ayan, so future breeders din natin to ha. Ayan o. Dito naman tayo sa kabila mga boss. Ayan, ito yung mga breeders natin ng platis. Ayan. So DAP na talaga yung usual na pinapakain ko sa akin mga isda mga boss. Ayan ha. So sa mga nagtatanong sa akin this past few months, ngayon ko lang kayo masasagot mga boss. Ayan ha. Yan yung primary na pinapakain ko sa akin mga alagang isda. Ayan. So DAP na. At kung wala namang DAP na tulad nito, yan, nagpipillets tayo mga boss. So sa mga nagtatanong at sa mga nag-comment sa ating videos mga boss kung gaano daw kadami yung kinukuha kong DAP na ayan na, or mosquito larva. So nagdedepende talaga yun mga boss sa inyong tansya or sa inyong estimate kung gaano kadami yung isda na inaalagaan nyo mga boss. So sa akin is medyo madami kaya madamihan din yung pagkukuha ko ng live foods. Pero hindi ko naman lahat ipinapakain mga boss. So usually is in the morning yung routine ko ha, in the morning. At kapag hindi na ubos ngayon mga bosses, syempre meron tayong stock kinabukasan. Ayan na. So yun yung mga ginagawa ko para hindi ako sobrang gastos kasi magastos talaga kumuha ng live foods araw-araw mga boss. So usually kapag may sobra tayo sa ating live foods ngayon, tulad ngayon mga boss, hindi naman masyado madami yung nakuha natin kasi hindi gaano kadami yung stock doon sa ating area, kaya medyo konti lang to.
Pero kung usually may time na talagang masyadong madami ang mga DAP na tulad nito is nagre-reserve ako mga boss para pang bukas natin. So usual technique ko para umabot hanggang bukas yung DAP na, usually talaga DAP na is nilalagyan ko siya ng air pump. So yun na nga mga boss, air pump lang ang nilalagay ko para mabuhay siya kinabukasan. At syempre yun na naman yung ipapakain ko sa ating mga isda. So usually talaga mga boss, ang priority ko kapag DAP na is yung ating mga fry. So kapag may sobra, dun ko na ipapakain sa breeders yung ibang mga DAP na. So ito naman yung para sa ating mga goldfish mga boss. So tulad pa rin ng dati sa mga nakita nyo sa aking mga vlog is pinapakain ko talaga ng DAP na or mosquito larvae yung mga isda natin kasi nakakatulong talaga to mga boss sa madali ang paglaki ng ating mga isda. Yan. So tulad nito, kailangan natin silang pakainin mga boss para hindi naman magkasakit yung isda natin na resulta ng hindi nyo pagpapakain mga boss. Tama. So usually kapag hindi natin pinapakain yung mga isda natin is nagkakasakit sila mga boss. So yun yung na-observe ko sa aking pag-fish keeping ng ilang years na. So kailangan talagang pakainin at least once a day yung mga isda natin. So kita nyo naman hindi na masyadong madami yung stocks natin ngayon kasi dinidispose ko na yung iba mga boss, lalo na ngayon na sobra yung ulan. So rainy season na kasi kailangan nang mag-dispose ng ibang isda natin mga boss. So as a fish keeper mga boss ng ilang years na, hindi ko na mabilang, so malalaman mo talaga habang tumatagal ka sa pag-fish keeping, malalaman mo talaga mga boss kung anong isda yung usually affected ng rainy season. So bago pa dumating yung rainy season or during rainy season mga boss is dapat nyo nang ma-dispose yung mga isda natin. So usually ang pamamaraan ko is yung pagbibenta ko sa ating favorite spot mga boss So hindi naman ibig sabihin na kapag rainy season is kailangan mo i-dispose lahat ng mga isda mo. So magtira ka rin ng mga breeders. Yung ginagawa ko lang mga boss is pag market size na talaga is binibenta ko na talaga yung iba natin mga isda kasi sayang naman. Yun lang yung paraan natin naman para magka-pera, di ba? So as a fish keeper, habang tumatagal ka mga boss, makikita mo talaga yung resulta ng hard work mo. Usually, makikita mo yan sa pagdami ng mga isda mo mga boss, di ba? At darating talaga ang time na yung mga isda naman natin yung mag-aalaga sa atin by means of reproducing so many fries mga boss. Ayan, so tested and proven ko na yan mga boss through the years. At yun talaga yung main purpose ko as a fish keeper mga boss, na makapag-reproduce ng pera na galing talaga sa hobby natin, di ba? So hobby ko na to yung pag-fish keeping mga boss or yung pag-iisda. So kapag madami na yung mga fry mo, so kailangan mo talaga yung ma-dispose na mga boss. So ang way of thinking ko kasi is kapag inaalagaan mo talaga ng sakto yung mga isda mo is a way of repaying sa iyo is magproproduce sila talaga ng napakaraming fry mga boss. So yun yung kailangan mo gawin, alagaan yung mga fry, at kapag lumaki na mga boss na market size na, so pwede ng pagkakitaan is ibenta mo na agad. Syempre huwag kalimutan na magpili ng breeders magpili talaga kayo sa mga batch ng mga fry nang gagawin yung breeders mga boss para continuous yung cycle ng fish farm nyo kahit maliit or malaki. Yan, para hindi kayo maubusan ng stock mga boss. So yun yung ginagawa ko, kahit maliit lang yung area natin is kailangan talaga may cycle mga boss. Ayan tulad itong tetras natin para maliliit na hapiran So hanggang dito na lang muna yung update natin mga boss, at abang-abang sa susunod na upload natin And as always mga boss, pag ikaw ay fish keeper or hobby mo na to, just love your hobby and the hobby will love you back. So as always, bye mga boss, ingat!